Inaresto na si Senator Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Ano kaya magiging epekto nito sa impeachment trial ni VP Sara? Live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sana dinala si Senator Marcoleta? Gigi, dinala sa PNP-CIDG si Senator Rodante Marcoleta para sumailalim sa medical at booking procedures. Inilabas din ng CIDG yung kanyang mugshot matapos nga siyang arestuhin para sa kasong plunder. Nag-ugat itong kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador at hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinasabing lumabag sa batas ang senador dahil kongresista siya nang tanggapin ang campaign contribution. At bago nga sumuko sa mga otoridad, nagtungo ang senador sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig sa motion ng ibasura itong kaso. Naghain siya ng motion to quash para kalaunay makalahok sa impeachment trial ni VP Sara bilang senator judge. Hiniling din ng kampo ni Marcoleta na dapat ipagpaliban muna itong proceedings at paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa nare-resolba itong motion to squash. Pero hindi pumayag ang korte na hindi ilabas itong warrant of arrest dahil nakitaan daw ng probable cause sa kasong plunder si Marcoleta at 3 kapwa akusado. Kaya natuloy ang paglabas ng warrant of arrest laban sa kanila. 3 araw naman ang ibinigay ng korte para magkomento ang prosecution sa motion to quash ni Marcoleta. Matapos nito, Gigi, ay nilockdown ng Sandigan Bayan at sumunod na agad sina PNP Chief Jose Melencio Ratates at DILG Secretary John Vic Remulla para dalhin sa tanggapan ng CIDG si Marcoleta. Nakatakdang ikulong si Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Marcoleta. So ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Samantala, Gigi, iginiit naman ni na Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Ratates na pag-aresto ang ginawa nila sa senador. Pakinggan natin itong kanilang paliwanag. The Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 8:45 in the morning. And the arrest warrant was implemented. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily, Sandigan Bayan, to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. At Camille, naaresto din ba yung ibang mga kapwa-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na yan? Gigi, bukod kay Marcoleta, naaresto na rin sina Mike Defensor at Joseph Espiritu matapos na makita ng PNP-CIDG sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy naman tinutugis ang isa pang kapwa nila akusado na si Aristotel Veray. Narito ang pahayag ng dating kongresista. Una pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala pa. At may window pa ba na makalahok si Senator Marcoleta sa impeachment trial? Nako, Gigi, hindi natin masasagot ng direkta yan, no? Pero posibleng patawan ng preventive suspension itong si Marcoleta. Sa ilalim ng anti-plunder law, mandatory ang preventive suspension sa mga pampublikong opisyal na dawit sa katiwalian. Pero ang preventive suspension ay hindi kaparusahan at hindi rin naman ibig sabihin na guilty na ang akusado. Kung masuspend man siya, hindi na makakadalo sa anumang Senate proceedings si Marcoleta. Pero hindi rin naman automatic yung suspension dahil pwede pa rin na mag-detect ang mga argumento
argumento ang kampo ni Marcoleta laban dito. Jiggy. At Camila, nung tingin ng mga eksperto sa batas dito sa implikasyon ng pagkakaaresto ni Senator Marcoleta kaugnay ng impeachment trial? Jiggy, kung tatanungin yung mga mahistrado ng Sandigan Bayan, sinabi nila na lalabas ang korte sa usapin ng impeachment, pero hindi nga maiwasan na maiugnay ito pagkakakulong ni Marcoleta sa usapin ng impeachment. Kapag nasuspend si Marcoleta, hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang senator judge. Kaya ang tanong ng marami, paano nga ito makakaapekto sa bilang ng boto kailangan para nga mahatulan itong si VP Sara? Para kay dating Senate President Franklin Drilon na isa ring abogado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema itong issue tungkol sa voting threshold. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senate President Drilon. Ultimately, it will end up in the Supreme Court. But right now, if you consider the senator judges and the Senate to be consisting only of 21 senators, the threshold number would be 14 to convict. That is assuming that the two-thirds will be based on 21. At yung mga kakampi ni Senator Marcoleta, anong naging reaksyon sa kanyang pagkakaaresto? Jiggy, pumalag ang mga kaalyado ni Senator Marcoleta, kabilang na dyan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapakulong nga dito kay Marcoleta. Anya, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa administrasyon at sa iba pang mga lingkod bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano. Read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.